Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, search and retrieval operation sa Taal Lake nagpapatuloy. Rutang Laguna Quezon ng PNR balik operasyon na. Higit 3,000 barangay sa bansa gagawaran ng Seal of Good Local Government. DOH pinagpapaliwanag sa umano'y ubos na pondo sa indigent patients. Pinay caregiver nasawi bunsod ng Iranian missile attack. Iranian President nagtamo ng leg injury sa assassination attempt ng Israel. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Good news po sa mga mananakay. Matapos ang isang buwang pagsasara, balik operasyon na muli ang biyaheng Laguna tungong Quezon at vice versa. Ang nasabing ruta ay may mga estasyon sa Calamba, Pansol, Masili, Los Baños, College, Iri at San Pablo sa Laguna, maging sa Chaong o Lalig, Candelaria, Lutucan, Sariaya at Lucena sa Quezon. Magsisimula sa 15 hanggang 105 pesos ang pamasahe para sa regular passengers depende sa destinasyon. Habang para naman sa mga estudyante, senior citizen at PWD, magsisimula ito sa 12 hanggang 84 pesos na pamasahe. Samantala, nagbigay babala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa kumakalat na fake news na class suspension announcement na ginamit ang logo ng ahensya. Ang mga naturang post ay galing sa ilang Facebook pages na may pangalang Walang Pasok Advisory at Philippine Weather System o Pacific Storm Update, kung saan mariing itinanggi ng MMDA na ito ay galing sa kanila. Bunsod nito, ipinaalala ng ahensya na responsibilidad ng bawat social media users na maging mapanuri at mag-fact check ng impormasyon. Makaraan namang makarecover ng PCG ng ilang sako ng suspicious object mula sa Taal Lake nitong kamakailan ay nagpapatuloy ang mga divers sa search and retrieval operations kaugnay ng investigasyon sa missing Sabungero case. Naritong ulat. Nagpapatuloy ang Philippine Coast Guard o PCG Technical Wreck Divers sa search and retrieval operations sa Taal Lake sa Batangas na bahagi ng investigasyon sa kontrobersyal na missing Sabungeros na taong 2021 hanggang 2022 pa nang may ulat na nawala. Ang pagsisid sa lawa ay bunsod ng impormasyong isiniwalat ng isang whistleblower na umano'y itinapon sa Taal Lake ang mga bangkay ng naturang mga sabungero. Ang mga idinawit na suspect ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabungero ay ilang mga pulis, isang showbiz personality at gaming tycoon na si Atong Ang. Makaraang simula ng operasyon noong July 11, umabot na sa 5 sako na naglalaman ng suspicious object ang na-turnover ng PCG sa scene of the crime operatives. Yung sack, siyempre, of course, plastic na siya, specific, there's a specific term for that na and yun, most probably, I cannot just stay categorically, pero may mga tear na siya, So, ang pinopoint out namin, the reason why we put a secondary protection dun sa para hindi siya tuluyang malaglag, mawala while umaangat yung divers natin sa ganung kalalim na depth ng water. Siyempre, it's logically, common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out, Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. At para sa ika-4 na operasyon ngayong Lunes, July 14, nasa 49 divers sa diving site ang dineploy, kung saan 1.5 oras ang itinatagal ng bawat diver upang sisirin ang ilalim ng lawa.
habang ang remotely operated vehicle o ROV naman na kanilang idinagdag na equipment sa search and retrieval operations ay kayang sumisid ng hanggang 4 na oras. Ito ay may kamera, ilaw at kayang mag-angat ng suspicious object mula sa ilalim ng lawa. Kaugnay ng investigasyon, pinatitiyak naman ng Malacanang ayon kay Palace Press Officer Claire Castro na sana ay magkaroon ng patas na pagsisiyasat sa kabila ng pagkakadawit ng ilang maimpluwensyang personalidad. Ito ay matapos ipagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa kaso upang mapanagot ang mga taong nasa likod ng umano'y pagdukot at pagpaslang sa mga biktima. Sa panig naman ng Department of Justice, ang kanilang pagsisiyasat sa kaso ay hindi nila personality-driven at hindi rin nakadirekta sa anumang partikular na grupo ng mga individual. Walaan nila silang personalidad na tinutumbok at dapat lamang umanong managot sino man ang tao o mga tao na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Para naman sa status ng lawa, kasalukuyan itong nasa alert level 1 kung saan naglalaro sa 30 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa ilalim ng lawa na isa sa mga kinakaharap na pagsubok ng mga diver. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang makasaysayang hakbang sa larangan ng pangisda ang pananaliksik ang isinagawa ng National Fisheries Research and Development Institute sa pamamagitan ng Tamban Hatchery Program. Layon nitong paramihin ang tamban o sardinas sa loob ng hatchery upang mapanatili ang supply nito sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Nagsimula na ang National Fisheries Research and Development Institute o NFRDI ng 7 taong programang pananaliksik para sa pagpaparami ng tamban sa loob ng hatchery, isang proyektong itinuturing na una sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang tamban bilang isang uri ng sardinas ay isa sa pangunahing isda sa pamilihan at pangunahing pinagkukunan ng murang protina ng mga Pilipino. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa higit 13.8 billion pesos ang halaga ng tamban noong 2023. Kaya't mahalaga ang pananatili ng supply nito. Ngunit sa kabila ng mataas na produksyon, hindi pa kailanman naparami ang tamban sa aquaculture, dahilan upang isulong ng NFRDI ang pananaliksik sa teknolohiyang ito. Sa unang yugto ng programa, matagumpay nang nailipat at na-domesticated ang mga tamban sa hatchery facilities sa Batangas at Iloilo. Umabot na sa 378 araw ang survival ng mga tamban sa pasilidad at kasalukuyang inaalagaan ang 232 buhay na isda. Dito natuklasan din na pangunahing kinakain ng tamban ang copepods, phytoplankton at zooplankton, isang mahalagang tuklas para sa pagbuo ng nutrisyon. Layon ng nasabing programa na mapanatili ang produksyon ng tamban para sa industriya ng sardinas at food security ng bansa sa hinaharap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para naman sa lagay ng panahon, ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, walang tropical cyclone ang namataan sa Philippine Area of Responsibility, ngunit patuloy pa rin na mararanasan ang pag-ulan sa buong bansa hatid ng habagat. Asahan ang maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan at natitirang bahagi ng bansa bunsod ng hanging habagat. Susunod sa News Force. Senator Erwin Tulfo, pinagpapaliwanag ang DOH sa umano'y ubos na pondo sa indigent patients. Mga guro sa Zamboanga del Norte, nagpasalamat kay PBBM sa pagbibigay ng satellite internet.
Higit 3,000 barangay sa bansa gagawaran ng Seal of Good Local Government ng DILG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.